Isang magandang araw po muli. Ang inyo pong Pastor EJ ay magbabahagi po ng devotion number 17 po natin. Ang pamagat po nito ay Empathy is an Antidote to Loneliness. Hango pa rin po ito sa aklat na Open Doors mula kay Pastor Rick Warren. Ating mong text sa 2 Timothy chapter 4 verse 16. The first time I was brought before the judge, no one came with me. Everyone abandoned me. May it not be counted against them, but the Lord stood with me and gave me strength, so that I might preach the good news in its entirety for all the Gentiles to hear. Tayo po ay pinagpala ng salita ng Diyos. Eventually po, ang kalungkutan na pangungulila, pag-iisa ay mararanasan po natin. At ito po ay karanasan ko madalas dahil weekly lang po ako nauwi sa bahay namin. Namimiss ko po lagi yung asawa ko, syempre, at yung aking mga anak. At ganyan din naman yung aking mga magulang na kahit once a month o twice a month ay nadadalo ko po kahit malayo sila sa amin. Ang isolation po o pangungulila ay hindi solusyon yung ating pong itsura, kagandahan, kagwapuhan, dahil marami pong kilalang Hollywood actor, actress, mga WWE superstar nagpapakamatay dahil sa kalungkutan. Si Marilyn Monroe po, ang kanyang nagpangamatay po siya, yung kanyang death note nakalagay na she is empty, samantalang siya ay rich and famous at napakagandang babae po. Ito po ay artista nung panahon na ating mga magulang, hindi ko na rin po siya inabutan. Kaya yung success sa buhay at kahit din po yung pagpapakasal, kung tayo nalulungkot at ang dahilan po natin gusto natin maging masaya ay magpapakasal po tayo, ay tanongin nyo na lang po yung mga kasal na katulad ko. Isang malaking pagsubok din po ang pagpapakasal, pero masaya. Kaya lang kung ito ang gagawin mong dahilan para ikay nag-iisa, makikipag-isang dibdib po tayo, ay baka maghiwalay rin po tayo dahil hindi po ito ang solusyon. Kaya ang pagiging lonely po dun sa ating binasang text ay naranasan po ng likod ng Diyos. Hindi po exempted lahat ng tao, mga Kristiyano o hindi. Just like Paul, nung siya'y hinuli, dinala siya sa judge, sa hukom, yung mga inaasahan niya, mga kasama niya dati sa fellowship na masasaya silang nagkakantahan ng Alive, Alive, ay hindi niya nakasama. Minsan ganun po ang buhay ng tao. Kapag masaya ka lang, kasama sila at meron ka, saka mo sila kasama. Sabi nga po sa awit, pag wala kang pera, wala kang kaibigan. Naranasan po ito ni Apostle Paul. Sabi niya, everyone abandoned me. Iniwanan siya, pinabayaan. Makikita rin po natin yung mga taong namamalimos, lalo na po yung mga taong grasa. Akala niya po nangungulila sila sa kanilang buhay. Pero pag tinanong niyo po, ay meron silang mga anak na iniwanan lang sila, kaya sila naging gano'n, namamalimos na lang sila. Imbis na yung mga mahal nila sa buhay, yun yung tutulong sa kanila at magiging katuwang po nila sa pangungulila, ay ito po yung umaabandon na sa kanila. Kaya yun po yung masakit na katotohanan. Si Apostle Paul po ay imbis na mag-focus po siya sa kanyang problema, sa kanyang pangungulila, at mag-focus siya doon sa mga taong umabandon sa kanya, umiwan sa kanya, ang ginawa niya po ay baliktad. Imbis na ma-discourage po siya, ay lalo niyang ginawa yung tama dahil siya po ay preacher, mangangaral po siya ng salita ng Diyos. Lalo niya po ibinahagi ang pag-ibig ng Diyos. Minsan kapag dumaranas po tayo ng mga pagsubok, ito po ay great opportunity rin natin, hindi para malungkot at lalo tayong ma-break yung ating puso, kundi ibahagi din po natin sa iba na nakakaranas ng ganun sa sitwasyon po natin, at palalakasin po tayo ng Panginoon. Sabi po ni Apostle Paul, the Lord stood with me and gave me strength so that I might preach the good news. Ang Diyos yung magbibigay po sa atin ng lakas para yung ating weaknesses, yung ating mga trouble sa ating buhay, lalo na po yung loneliness po natin na topic natin ngayon, ay maging bahagi po tayo ng pag-solve ng loneliness ng iba, na magiging magko-connect po tayo sa mga tao na kailangan ng connection, ng kaibigan, ng kabutihan na pwede natin ibahagi, at higit sa lahat yung connection na makonect po sila sa talagang magbibigay ng permanent solution
sa loneliness dahil hindi po tayo ang makakasolve ng ating problema. Hindi po tayo rin ang makakasolve ng mga loneliness po natin. Temporary lang yung kaibigan. Pwede tayong ang iwanan. Kahit yung mga bagay na tinatangkilik po natin na nagbibigay sa atin ng entertainment ay temporary lang. Pero pag ala na po yun, ala na yung hangover ay nawawala na po at lonely na naman tayo. So ang pwede lang po na magbigay sa atin ng permanent at forever na solution ay yung pagkakaroon ng connection sa Panginoon. Never po tayong iniwanan ng Diyos. Sabi, we were never been alone. We're just separated sometimes. Sineseparate lang tayo ng Diyos para magmuni-muni tayo kapag nakakaranas po tayo ng loneliness. Dahil may magandang plano po ang Panginoon sa atin. At ang iniutos po ng Diyos sa mga disciple na to go and preach the word and I'll be with you until the end of the age. Ito po ay realidad na kahit nag-iisa po tayo literally, katulad ko po, madalas ako mag-isa, ay hindi po totoo tayo nag-iisa dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya mas masarap din minsan na napapag-isa tayo, na mas malaki time natin para mag-pray at mag-aral ng salita ng Diyos. Pero ang Diyos po ay nagbibigay din ng mga tao para maging connection po natin dito po na nagpapalakas din po sa atin ng ating kalooban dahil minsan nanghihina po tayo kapag nangungulila po tayo sa kahit konting pagtingin ng ating kapwa. Huwag po tayong mamalimos nun. Unahin po natin na hanapin yung Panginoon sa ating buhay at kahit po tayo literally lonely, ay mararanasan po natin yung kapayapaan na hindi kayang bigay ng sanlibutan at ang tanging pwedeng magbigay lang po nito ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung malungkot po tayo ngayon, iniwanan tayo ng ating asawa, mga anak, o mga mahal natin sa buhay, nagkaroon ng tampuhan, at tayo nalulungkot, manalangin po tayo at sabihin natin lahat sa Panginoon yung mga loneliness problems po natin at ang Diyos na nangako na He will never leave us nor forsake us is the same God today na nangako po niyan at tinutupad po yan ng Diyos. Hindi niya tayo iiwanan na naglalakad mag-isa. He will always be with us. Yan po yung pangako ng Diyos until the end of the age, hanggang matapos po yung panahon natin at bumalik si Jesus, ay nandito po ang Panginoon sa ating buhay, lalo na kung meron tayong personal na ugnayan sa Diyos. Kaya ang kaibahan po ng tumanggap sa Panginoon sa hindi pa tumatanggap sa Panginoon ay meron siyang pinaghuhugutan ng lakas. Pero kapag hindi mo pa tinatanggap si Jesus, hindi natin pwedeng paghugutan ng lakas yung ating sarili o ating kapwa o anumang mga bagay na meron po tayong tinatangkilik natin. Ang Panginoon lang po yung pwedeng magbigay sa atin ng tunay na companionship. Tayo po'y pinagpala ng salita ng Diyos.